Jade Franco, magandang umaga. Nandito pa rin tayo ngayon sa EDSA People Power Monument dito sa Quezon City, kung saan isasagawa ang malawakang anti-corruption rally na pangungunahan ng United People's Initiative. At sa mga oras nga na ito ay makakasama natin ang Secretary General ng UPI, walang iba kundi si Retired Captain Ray Valero. Sir, magandang umaga po. Live po tayo ngayon dito sa SMNI. Magandang umaga, Jet. Maraming salamat at binabati natin sa bayan ng Pilipino. Sama na kayo rito sa EDSA. Sir, unang tanong po, ano po ang nagtulak sa United People's Initiative para maglunsad ng ganitong kalaking rally sa EDSA? Pinapakinggan natin at pinapanood natin ang mga sinasabi ng lahat ng sektor sa ating lipunan, lalo na yung religious sector na naghihintay na mayroong managot, mayroong parusahan sa nangyayaring malawakang korupsyon. At bumilang na tayo ng halos 100 araw, walang nangyayari. Okay. So on behalf ng ating lead convener, General Romy Pukis, at ang core natin sa UPI at ang mga allied parallel groups natin, nag-decide tayo na mag-conduct ng ganitong malawakang panawagan. Sir, sino po ang nais ninyong managot at anong uri ng pananagutan ang hinihingi po ninyo mula sa mga opisyal ng pamahalaan? Napakagandang tanong. Ang stand ng UPI, hindi po tayo against sa ating government dahil ang gobyerno po ang taong bayan. Tayo po ay against doon sa mga namamahala na ating elected officials. Doon po tayo against dahil hindi maganap ayon sa welfare at kagustuhan ng taong bayan. Kaya tayo ay nagdigan itong panawagan. Ulitin ko, hindi tayo against sa gobyerno. Ang taong bayan at bansa natin, against tayo doon sa mga na namamahala sa gobyerno. Yun ang gusto nating mapanagot. Opo. So kaya ang magiging hakbang ninyo kung mananatiling bingi ang pamahalaan sa panawagan ninyong katarungan at katapatan at transparency and accountability. Pinag-usapan ng ating core at mga parallel groups natin kung sakaling hindi mga ating gobyerno sa ating panawagan, tayo ay nakaangkla pa rin doon sa ating flow. Nandun pa rin tayo nakaangkla sa ating constitutional and inherent right that is fundamental, universal, and inalienable. Ibig nating sabihin, meron pang hakbangin tayong gagawin kung sakaling hindi sila makinig, pero makakasigurado ang sambayan ng Pilipino, makakasigurado ang taong bayan na tayo po ay gaganap ng naaayon lang sa ating constitutional at inherent rights bilang mamamayan ng bansang ito. Sir Valeros, paano niyo po masisiguro na ang rally na ito ay hindi magagamit ng mga politiko o interesadong grupo para sa kanilang agenda laban sa gobyerno? Lalo na po ngayon ay meron niyang mga usap-usapan itong destabilisasyon. Pwede niyo po bang sabihin kung ano po ang paniniguro ninyo na ang rally na ito ay hindi magagamit ng ibang grupo laban sa gobyerno? Ang ginawa nating hakbang, unay nakipag-meeting tayo sa DPOS sa Quezon City, Department ng Public Order and Safety. Kasama natin ang MMDA, kasama natin ang Coast Guard, BFPA, kasama natin dyan lahat ng LGUs na nakakasakop dito sa White Plains, kinausap natin. Ang isang naging topic natin is hindi ito magamit ng mga politiko, lalo na yung makabayan black na iniiwasan natin na nagke-create ng gulo. So ito ay coordinated, ito ay halos ang pag-uusap natin is laging on time. At kagaya kanina, katatapos lang ng press conference, ng conference namin ng lahat ng groups, ayaw natin na meron tumayo rito ng mga political figures. Pero hindi natin mapipilit sila. Ang panawagan lang ni General Romy Pukis, kung sakaling gusto nyo magsalita at sumama rito, ibaba nyo ang inyong political colors. Kahit ano man yan, Pinklawan, Dilawan, DDS, kahit anong kulay pa, ibaba nyo ang bandera nyo, sumama kayo sa taong bayan, magkaroon tayo ng common denominator, resolbahin muna natin itong malawakang korupsyon na nangyayari sa gobyerno at saka tayo mag-usap-usap ano ang susunod nating hakbang na mapayapa at still nakaangkla pa rin sa ating konstitusyon. At tama po po sir, itong ginagawa po natin ay hindi po ito isang destabilisasyon laban sa gobyerno. Ay hindi po, kaya po nung bago mag-rally tayo rito noong September 21, nakipag-usap po tayo ng harapan kay Chief of Staff General Romeo Browner at sa kanyang mga senior generals from J1 to J10. Inilahad natin yung problema ng bansa at sinabi natin kung ano yung action na pwede natin gawin na still nasa bound pa rin ng ating rule of law. So alam ng ating AFP, alam ng ating PNP na hindi tayo dito nagpunta at nag-convene para mag-create ng destabilization. Ang gusto kong iparating sa gobyerno, ang maririnig nyo mamaya ay boses ng taong bayan. Ang maririnig nyo mamaya ay hinaing ng taong bayan. Ang maririnig nyo mamaya
ay sigaw ng taong bayan sa accountabilities, sa kailangang may managot doon sa nangyayari sa ating bansa sa kasalukuyan. Ito po dapat ay gampanin o tungkulin ng ating mahal na Pangulo. Pero nakikita namin kailangan niya ng suporta para makagawa siya ng aksyon na nakaangkla sa taong bayan. Kung naririnig ito ng ating Pangulo, dapat nagkakaroon ka ng widespread consultation doon sa mga apektado na nangyayaring korupsyon at sundin mo ang sigaw ng taong bayan. Sir, bilang panghuli na lang po, ano po ang mensahe po natin sa ating mga taong bayan? Mamayang hapon ay isasagawa po natin itong anti-corruption rally dito po sa EDSA. Ang panawagan natin sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nakaranas directly noong mga panggigipit, noong korupsyon, mga pamilyang nawalan ng tahanan, mga pamilyang talagang direktang apektado, naghihikahos sa ngayon. Pumunta kayo rito. Ito yung pagkakataon para magsalita kayo. Dahil kung kayo mismong nakaranas ang magdi-deliver kung ano yung naranasan, mas mararamdaman siguro ito ng mga nakaupo sa gobyerno na bulag, pipi at bingi sa nangyayari sa ating bansa. So sama-sama tayo, religious sector, civic society sectors natin, business sectors, lahat magsama-sama tayo at iparating natin ang ating sigaw. Tama na, sobra na, kailangan may managot sa nangyayaring malawakang korupsyon na halos wala nang natirang pondo ang ating bansa. Maraming salamat po, Sir Ray. At yan po, kapartner Jade at Franco, ang Secretary General ng United People's Initiative. Walang iba kundi si retired Captain Ray Valeros. At yan muna ang latest update mula dito sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, balik sa inyo mga partners. Ayan, partner Jason, live mula dyan sa EDSA People Power Monument. Partner, dako tayo dito sa mga kababayan natin na nakikisa sa ating live streaming muna bago lang tayo mag-break, partner. Nasa 19K, 19,000. Actually, it's 20 partners. Ayun, 20 na pala. O, diba? Yeah, medyo yung mga na, viewers natin nakatutok po, nakikisa sa ating live coverage, SMNI coverage po sa Rally for Peace, Stability and Transparency. Ano bang yung mga komento ng ating mga kababayan? Shoutout mo na rin. O, shoutout mula kay Spy Director. Pag niloko ka na ng harapan ng kaibigan mo, ano ang iyong gagawin? Pababayaan mo pa rin ba na manatili siya, na lokohin ka? Siyempre hindi. Pero ano ang nangyayari ngayon? Harap-harapan tayong niloloko. Yan. Partner, matitindi ang mga binibitaw ko sa dito. Ang mga comments baka dito, tayo partner, medyo na ano ko, ha? Marami, maraming nananawagan. Kasi dito kasi bumubuhos ang kanilang galit. Hindi lang natin babasahin yung ilan kasi baka, alam mo na. Ito, meron ako nakita medyo yung medyo okay ano to. lang, yung mga medyo, komento. yan, Yung hindi masyado nang masakit. Wholesome, kumbaga. Huwag mo namang sabihin yung masakit. Mura kay May Lani. Lord, please help us. Ayun. Sobrang hirap na ang bansang Pilipinas. Maawa po kayo. Huwag sana magtagumpay ang kasakiman nila. Para sa ikabubuti ng mga mamamayan, pababain nyo na ang mga hindi nararapat umupo. Yan. Medyo inedit ko lang ng konti, partner. Ha? Kasi alam mo, para maintindihan ng ating mga kababayan, siyempre hindi naman tayo basta-basta ay nagsasabi po dito ng mga, alam mo, yung galit talaga hindi natin mapipigilan yung galit ng mga Pilipino, ng mga tao, lalo na po dito sa social media. Yeah. Kaya naiintindihan po natin ito, na marami talaga ang galit, partner. Yan na lang, generally, yung kanilang mga hashtags dito. Correct. Ayan, BBM, Yan, yung ito. nababanggit dito.